Hanggang grade 1 lang ako elementary. Kapalit ako sa pera. Mama ko, iwan ko patay na sila ko. Hindi ako nang walang yun. Mama, walang papa. Siya si Ate Jocelyn Soriano Labrador. Umaasa na sana makita niya ang kanyang pamilya. 41 taong nawalay sa kanyang pamilya. 6 na taon pa lamang ay napagkaitan na siya ng mundo. Dahil sa hirap ng buhay ng kanyang mga magulang, ay napilitan na ipamigay si Joy. Kapalit ay pera. Yan ating matutunghanin dito sa kanyang kwento, kung saan nasaan na kayo, mama, papa. Magandang araw po sa lahat. Yan. Gusto ko siyang tulungan. Hanggang ngayon hindi pa rin niya nakikita. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari kung bakit nawalay siya sa kanyang pamilya ng matagal? Kaya naman akong pangarapan nga makita ko akong nanay, akong papa, maigsuon. Pero dili na ko sila makita kay kuan kanang baga sa kuan ba, 3 ang apelyido ko. Soriano, Balili, tapos Prestosa. Tapos may mga kapatid ng nanay ko doon sa Bohol, pero hindi ko nakakilala. Maliit pa ako, kuhan binigay ako sa sundalo. Bakit ka binigay sa sundalo? Ano nangyari? Bakit napunta doon na binigay ka ng iyong mga magulang? Kuhan, kanang naglabandera ako mama, tapos kanang sige CEC akong papa di na shirt siya sa sweldo sa akong mama, tapos ila kong gihatag. Kumbaga sa hirap ng buhay. Sa hirap ng buhay, yun yung nangyari. Na ipamigay ka na. Kuhan ka na parang kapalit ako sa pera. Ganun. Mga panahon na yun. Ilang taon ka natin? Ngayon 47. So, Tapos 47. Nung nawalay ka, mga ilang taon ka? mga 6 years maliit pa ko. 6 years. Natandaan ko doon ako iniwan sa sundalo sa Pagadian City, Fort Ivy. Pagadian City, tapos nag-move ang sundalo pa Kapatagan, Lanao del Norte. So, kumbaga, saan ba yung talagang lugar mo mismo? Doon, pamilya mo talaga. Nagkuan man to, parang mag-away gani ang mga sundalo. Ang asawa sa sundalo, gidala na po ko diri sa Tacurong City. Doon ako naglaki, hasta nakapangasawa ako. Pero yung mga magulang mo talaga, Hindi saan ko lugar? nakita. Pero saang lugar yun? Taga Bohol yung mama ko, Yan. taga Bohol. Tapos ang papa ko taga Pangasinan. Mari ba natin sabihin yung pangalan ng yun? Oo na. Pero hindi ko nalalaman kung anong totoo nga pangalan niyo, baka sa kuan lang sa yung baga sa kuan ka ng Palayaw lang ang nakilala ko, yung papa ko si Berteng Soriano. Tapos ang Berting Soriano, ayan. yung mama ko naman si Sising Cecilia Soriano, pero ang pagdalaga niya Balili. Tapos yung papa ko, ang totoo niya talagang apelyido, yung nalalaman ko na nagkasama kami, sandali lang yun, pero kinuha naman ako ng tiya ko doon sa Manila. Naka-star ako ng Manila sa Novaliches, Quezon City. Tapos hindi ako nagtagal kasi umuwi ako sa Bohol, hinanap ko yung magulang ko. Tapos may nagsabi sa akin ang totoo ng pangalan, ang apelyido ng papa ko, kanang Prestosa. Hindi ko nakilala kung saan sila. Hasta nakapangasawa, hasta lumaki ako doon sa Tacurong, hindi ko nakilala. Hasta nakapanganak ako ngayon nga siyam. Hasta ngayon pangarap ko sana nga makita yung pamilya ko kahit saglit. So yan, medyo talagang ilang taon, no? Ilang taon na nag-antay, na gustong makita
ang pamilya ni Ate Joy. So ayun, sa makapanood ng video na to, sana guys i-share nyo po ito para matulungan natin si Ate Joy na makita ang kanyang pamilya. Papa Berting Soriano. Yung mama ko, si Mama Cecilia Balili. Berting Soriano Prestosa. Ayan, yun yung alam niya kasi nga Tapos yun lang yung naririnig niya, no? yung kapatid ko, 8 kami pero hindi Hindi mo alam hindi ko yung mga alam ko yung mga palayaw lang pero hindi ko talaga totoo yung mga totoong pangalan, hindi ko alam. Yung yung kapatid mo nga panganay lalaki si Bubong, tapos si Lito, Lito, tapos si Edgar. Edgar, Ang mga kapatid ko yung puro lalaki. Ako ika-4 na babae, panganay ako sa babae. Ano yung pangalan palayaw mo dati? Sa bahay tinatawag ako Inday Jocelyn. Inday Jocelyn. O, pero ngayon dito lahi naman ako dito na ng pangasawa ko Joy Soriano Labrador. May kapatid ka pang babae? Marami. 8 kami. Ano yung Ako pinakapanganay na babae nga ika-4. May kapatid akong matanda sa akin. Ako ang pinakapanganay na babae. Tapos nagsunod sa akin yung pangalan? si Danilo. Tapos si Edgar. Tapos si Ivy. Si Luz. Ganyan. 8 na kami. So yan ha, sa mga nakarinig po sa naibanggit ni Ate Joy na pangalan, kung mapanood nyo to, lalong-lalo na sa tatay at nanay niya, kung naririnig nyo to, sana puntahan nyo si Ate Joy dito. So ngayon dito ka mismo sa lugar ng Sa Compostela, Davao de Oro. yan. So kung mapanood nyo to, maaari nyo puntahan si Ate Joy dito at makita nyo ang anak nyo na wala, kapatid nyo, na sana kung maaari puntahan nyo naman po kasi hindi niya alam kung saan kayo hahanapin. Pangarap ko sana makita yung magulang ko kasi mga kapatid kasi ako lang nag-iisa naghiwalay sa kanila. Hindi ko alam kung saan sila hanapin ko. Pero So yung sa iyo yung kumukup sa iyo dati kumbaga, yung kumukup sa iyo natatandaan mo ba ang pangalan niya? nandyan sa Takurong, Rahamoda, Takurong City. Alam ng magulang mo na yun doon ka? Hindi nila alam kasi nag-move yung sundalo, umuwi dito sa Mindanao yung nagsundalo. Kasi dati iniwan ako sa Pagadaan City, may yun ang tandaan ko. Kumusta naman yung buhay mo doon sa sundalo mo? Yun, naglaki ako nga. Kahit minahal nila ako, pinaeskwela ako, pinag-aralan nila ako, pero pangarap ko din may mula sa isip ko yung mga magulang naging okay ko. ba? Naging ba sila? Naging mabait pa sila sa iyo? Oo. Pero hindi nila alam kung saan nagpunta yung mga magulang ko. So, naitapos mo naman ba yung pag-aaral mo? Hindi. Hanggang grade 1 lang ako, elementary. Bakit hindi mo natapos yung pag-aaral mo? Kasi parang napapagod na ako kasi magising ako ng umaga, magsaing, magwalis, maglaba. Tapos sige ko kalit-lit. Nahiya ako sa maestra. Yun. Hindi ko lang tinapos yung pag-aaral ko. Tapos hindi ko kaya kasi meron pa akong batang na nabantayan. Tapos yun, nahinto ako pag-aaral ko. Tapos ang pangarap ko hanggang ngayon, gusto ko makita ko yung pamilya ko. Mahirap talaga, walang nanay. Miss mo na yung nanay ka. Siguro baka hinahanap ka din nila, no? Ewan ko, hindi ko alam. Baka sakali kung kahit ganito ang edad ko, gusto ko pa makita yung pamilya ko. Nagtitiis ako, nagbibinta ng gulay. Makapag-aras ako ng mga anak ko. Pupunta ako ng Bohol, hanapin ko sila. Sakali. Lumaki ako nang walang yun. Mama, walang papa. Nagbibinta ako ng gulay. At saka batsoy, ganito. Makapag-aral ako sa mga anak ko. 8 anak ko ngayon.
Sana matulungan ko ninyo. Kahit saglit na makita ko yung mama ko, iwan ko patay na sila ko, hindi ba? Buhay pa ba ko? Ako lang nag-iisa. Nag-iwalay sa kanila. Yan. Grabe. Hirap nga naman po talaga na lumaki ka na hindi mo kasama yung mga magulang mo, mga kapatid mo, yung pamilya mo. Imagine, sa edad mo, nakaya mo lahat hanggang ngayon. Nakapagbukod ka ng pamilya mo, ginawa mo lahat para nagsumikap ka. Grabe. Ayan, guys, narinig natin ang kwento ni Ate Joy kung saan gusto niya na makita ang kanyang pamilya. So sana guys, tulungan natin siya. Share natin yung video na to para maraming makakita. Kasi Bohol lang naman yun eh, 'di ba? Nasa Bohol. Dito lang yan sa Pilipinas. Imposibleng hindi natin mahanap ang kanyang pamilya. Gusto niya na talaga makita yung kanyang pamilya. Matagal niya nang gustong makita ang kanyang pamilya pero wala siyang magawa. Hindi niya alam kung anong gagawin kasi wala siyang idea. Walang-wala. At syempre sa kahirapan din, parang yung pera na gagamitin niya kasi hindi naman niya alam kung saan talaga. So, ito, maaring mahanap na natin yung kanyang pamilya. So, yan te, maraming salamat sa iyong sa pagbigay ng kwento ng buhay mo. So, baka may gusto kang sabihin sa mga viewers natin dyan, sa mga makapanood. Matagal ko po na pangarap makahanap yung mama ko. May plano ako, pupunta ako ng Bohol pero wala akong pera. Pera ko, tama-tama lang sa pang-school sa mga bata ko. Tapos, bumibili ako ng bigas, kilo-kilo. Yung asawa ko, hindi kasi magtrabaho kasi na-stroke. Baka pupunta ako sa Bohol, hindi ko alam mga apelido yung pamilya ng mama ko. Kung saan ako pupunta. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakita sila.